Tayo po ay nagbibigay ng pasalamat kay Attorney Undersecretary Claire Castro, ang ating pong Palace Press Officer. Magandang umaga po sa inyo, Madam Undersecretary. Sir Ted, good morning, Chacha. Good morning. Okay, Cha, please Yes, go ahead. magandang umaga, Attorney Claire. Thank you for being on the show. Una muna, kahapon sa nangyari nga pong hearing, tungkol pa rin po sa pagkakaaresto sa dating Pangulong Duterte, naimbitahan po ba ang Pangulong Marcos? At kung sakali magkakaroon ulit ng pagdinig at imbitahan siya, pupunta kaya po siya? Parang hindi ko po nakita o nadinig ang pangalan ni Pangulong Marcos na inimbitahan. So, if ever po ba, kung sakali, magkapatid naman po sila ni Senadora Amy, magkakaroon ulit ng pagdinig, open po ba ang Pangulo na dumalo sa pagdinig na iyon? Hindi po ba mas maganda kung mag-usap muna sila? Nag-uusap po ba sila, Attorney Claire? Hindi ko po alam. Wala akong personal knowledge kung nakakapag-usap ng Personal. sila. Oo, Okay. sige po. Pag-usapan natin yung ilang points na na-bring up kahapon sa nangyari nga pong pagdinig dito pa rin sa, na may kaugnayan sa pagkakaaresto pa rin sa Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte. May nabanggit po si Vice President Sara Duterte kahapon. Ang sinasabi niya, illegal ang naging pag-aresto sa dating Pangulo dahil wala daw po itong warrant of arrest mula sa korte dito sa Pilipinas. Ang tawag niya daw po dito, extraordinary rendition. Ano pong sagot ng palasyo dito? Siguro yan po talaga madidinig natin dahil talaga pong yan ang magagawin nilang depensa na walang warrant of arrest sa in-issue ang lokal na court, no, local courts dito sa Pilipinas. Pero tandaan po natin, inamin naman po at maliwanag naman po na sinabi ng ICC na may warrant of arrest. So tayo sumusunod lamang kung ano ang sinasaad ng batas sa RA 9851. RA 9851, nakahapon din po paulit-ulit, halos parang 2 beses nga pong babasahin ni DOJ Secretary Boying Remulla. Pero may argumento pa rin sila na sinasabi na dapat pa rin daw po dumaan ito sa local court and pinapalutang din na hindi daw po sapat yung 12 hours na inilipad agad ng Pangulo papuntang Dahig, Netherlands. Actually, ganito po yan, ganito. Kung yan ang nais nila dahil gusto nila sundin ay yung Rome Statute. Hindi na po kasi tayo yung miyembro ng Rome Statute. So anong dapat natin na gamitin na batas? Ito po, mayroon po kasi tayong sariling batas, yung RA 9851. Kung saan sinasabi dito, doon sa Section 17, maliwanag naman po kasi yun, na we can surrender, prerogative po ito, na pwedeng gawin ng gobyerno, ng pamahalaan, ng administrasyon, na isurrender or extradite. Pero may nakasabi po sa Section 17, kung mapapansin nyo, ang nakalagay po doon ay to surrender or extradite to the international court, if any. So wala pong nakasaad doon na may dapat na sundin tungkol sa extradition treaty. So, kapag ka po isusurrender sa state, iba po kasi pag international court or sa state. So, basahin ko na lang po para sigurado tayo. Kailan po? 17. Okay. Ito po. Ito po yung nasaad Okay? The authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. So, kung isusurrender natin sa state, hindi sa international court, dapat sumunod po sa extradition laws. Pero kung sa international court, wala po sinasabing ganong klase na kondisyon. So ito yung tinanong din po natin kay Justice Carpio. Kung ano po ang masasabing interpretasyon dito. So nung sinabi po, makikita po natin sa paggawa ng batas na to, may comma po kasi. Pag sinabi natin international court, hanggang dun lang po yun. So yung pag sinabi natin applicable extradition laws and treaties, applicable siya kung isusurrender yung suspect sa another state. So malinaw nga po dyan, pero syempre hindi rin natin na sure yung sabi nga ni Sir Ted dito kanina, iba-iba ang opinion ng mga legal experts ukol dyan sa RA 9851. I wanna also take note of this one na nabanggit din po dun sa hearing kahapon. First time ko to narinig yung red diffusion and red notice. Tinatanong ni Senator Amy, yung pong mga officials natin na may kinalaman dito sa pagkakaaresto sa Pangulong Duterte, ang sinasabi nila, hindi red notice kundi red diffusion yung inilabas ng Interpol for dating Pangulong Duterte.
Yung red notice daw dapat ang inantay dahil yon ang mas formal. So ang dami po nagtatanong ngayon, bakit nga po ba hindi red notice ang inilabas? Anong explanation po doon, Attorney Claire? Kasi ang explanation po doon, pag red notice po yan, kumbaga i-spread po yan sa iba-ibang miyembro na state. Pero ito pong diffusion kasi, patungkol sa wanted person, equivalent po yan sa red notice, pero particular po sa designated na bansa lang idadalin. So, kung anong reason dyan, most probably ayaw nilang kumalat dahil kailangan talaga na makuha siguro yung suspect, kaya sa atin lang po ito pinadala. So, pero ang equivalent po niyan, kung anong obligasyon po natin sa red notice, ganoon din po ang obligasyon po natin kapag ka-diffusion po yung ating nakuha. Ipiniliwanag naman po yan eh. Hindi lang po kasi masyadong nakikinig si Senator Amy dahil meron siyang gustong ipunto. Kaya yung ina-explain nung kanyang resource person, hindi niya na nadidinig. So maliwanag po yan na kailangan din po natin, kung kinakailangan pong arestuhin yan because may diffusion po, ganun pa rin po yan. So yun lang po yung difference niyan. Yung red notice is spread po yan sa mga ibang miyembro na bansa, na Interpol. Ang diffusion po is particularly doon sa lugar kung saan lang ito papadala. Oo, sabi niyo hindi po nakikinig si Senator Amy kahapon. May mga pinalabas siyang video kahapon. What's your take on that? Sa akin po, no, kung sana kung nagpalabas po siya ng mga video, sana nilahat niya na po. Medyo may kulang po yung iba eh. So kung ano po yung mga pinalabas niyang video doon at mukhang puro negatibo. Sa akin pong palagay, sa akin po ito. Mukhang one-sided yung dating ng kanyang mga video na parang pinapalabas na mali ang ginawa ng administrasyon. When in fact, sumusunod lang po tayo sa batas. Wala naman po tayong lalabag na batas natin dito sa Pilipinas. Doon po sa naging pahayag ng Vice-Presidente na ang tawag niya po doon sa naging pag-aresto sa dating Pangulo ay proseso ng, kumbaga, batay lamang daw po, hindi sa batas, kundi political motive. Ano pong comment niyo doon? Actually, sabi nga natin, Miss Chano, itong kasong ito, way back, 2017 pa, sa panahon pa ng kanyang ama, ito na isampa. Kung nagkaroon po ng dapat na pakikipag-cooperate sa Interpol at sinusunod natin ang ating batas, hindi po yung pamumulitika. Iba po siguro yung kaso. Kung halimbawa itong mga reklamong ito ay sinampa sa panahon ni Pangulong Marcos at wala pong basihan. May mga complainants po kasi. So paano magiging pamumulitika ito? Noon pa po itong mga kaso, siguro dapat sundin na naman po nila or patunayan na lang po nila na wala naman po silang kasalanan. Yun lang po yung dapat dun eh. So, there's no political motive behind this. Kahit pa may mga balita po ngayon na lumalabas na tila parang January pa lamang daw po, meron ng mga pag-uusap tungkol sa pag-aresto? Marami nang po usapin kahit po noong nakaraang taon. Lagi po sinasabi ito ni Senator Trillanes na malapit na. Maski na nga si Justice Carpio, sinabi niya mukhang malapit na. September pa po yun. So, marami na pong ugong-ugong talaga. Pero hindi po kasi namin masasabing official until na ipadala. Although may mga sinasabi-sabi na po. Pero until ipadala na po sa Interpol yung pinaka-kopya po, doon pa lang siya magiging official. Iba po yung may alam ka na, pero iba po yung official na nakita mo na. At your stand is also the same stand with the DOJ Secretary at maging po ni DILG Secretary Boying Remulla na nagkaroon ng due process on the arrest at wala pong usapang political dito. Wala po, maliwanag naman po kasi hindi po sa panahon po ni ngayon po ng kasalukuyang administrasyon na buo yung mga kasong yan. Noon pa po yan. Madam Yusek, masisingit lang po ako. Bago po itong ilang katanungan, ano po ang inyong reaksyon, ng palasyo sa sinasabi po ni Senator Bato na sana man lang si Secretary Anyo ay tumimbre sa kanila na mayroong impending arrest na mangyayari kay dating Pangulong Duterte upon arrival sa NAIA? Ngayon ko lang po nadinig yan, Sir Ted. Una, sabi niya po, sana tumimbre sa kanila si Secretary Anyo. Sana po nagkaroon man lang po ng kortesiya na magsabi sa kanila bilang dati ho naman ding miyembro ng gabinete. Words to that effect, ma'am. Bakit naman po niya aasahan yan? Ibig po bang sabihin ang mga tao sa gobyerno dapat sila pinagsisilbihan? Parang hindi po magandang sa kanya manggaling yan dahil parang lagi na lang sinasabi na dapat may lakaran, dapat may palakasan, dapat may impluwensya. Tingin ko po ang bawat
cabinet secretaries, dapat po lahat ng public servants nagtatrabaho para sa bansa. Hindi para sa iisang tao o para sa grupo ng tao. Ma'am, totoo po ba na, um, na doon pa lamang sa Hong Kong, meron ng attempt umano na doon pa lang arestuhin na ang dating Pangulo? Sir Ted, malabo po yung dating niyo sa akin. Ulitin niyo po. Sorry po. Meron pong lumabas na report sa mainstream media na doon pa lang daw po sa Hong Kong habang naandoon ang dating Pangulo ay doon pa lang daw po may balak na, na doon sa Hong Kong pa lang arestuhin ang dating Pangulong Duterte? Wala po tayong nabalita ang ganon. Medyo siguro kumakalat-kalat lang yan dahil nung panahon na sila ay nandoon at nagkaroon ng rally. Parang ang daming masyadong pulis na opisyal na nagkalat. Siguro haka-haka lang po yun. Pero on the part po ng palasyo, wala po kaming alam na particular patungkol doon. Opo, doon po naman sa naratibo na conspiracy talaga ang lahat ng ito. I mean, disimulado at planado ang ginawa para ho as in, parang meron talagang element of surprise na nangyari baga sa dating Pangulong Duterte. Kaya po, bagamat may mga ilang pong nangyaring paluan na mga salita na nabitawan, pero naging tila parang halos seamless, no? Yung pong nangyari po na pag-aresto hanggang doon sa pag-alis niya. Yung conspiracy theory, ma'am. Katulad po ng sinabi ni Secretary John Vic, hindi po naman sila agad kikilos hanggat hindi po naging official yung pagkakatawag po sa kanila ng Interpol. Mhm. So, kung may conspiracy theory binubuo po dito, papasinungalingan po natin yan. Umaakto lamang po sila day by day kung ano lang po yung natanggap po nila. Mabilis lang po talaga sigurong kumilos dahil sabi nga natin, yung PNP po and the government will act whatever eventuality sa mangyayari po. Okay. Ganun lang po. Opo, sige po. Ma'am, sige. So, dito po ngayon sa mga pending na habeas corpus petition ng mga anak ng dating Pangulo, DOJ na po ang siyang sasagot, ang magsisilbing abogado ng pamahalaan. Nagkaroon ho ba ng usapan ang Pangulo at si Solgen Guevara sa isyong ito? Actually po, alam po namin na he will recuse himself. Pero hindi ko alam bakit po nagkaroon ng ibang anggulo yung balita. At nung nakaraang araw po ay nakausap natin ng Pangulo at wala po siyang intensyon na pag-resignin po si Solgen. Meaning, ma'am, kagaya nga po ng tanong ng iba, nagkaroon ba ng heads up si Solgen Guevara na meron siyang posisyon na hindi po, kumbaga, taliwas sa posisyon ng gobyerno dito po sa arrest na ito? Meaning yung kanyang pag-recuse na hawakan po ang kaso o to defend the administration, the government? Actually, sir, kung mapapansin niyo po yung kanyang manifestation, ang sinasabi lamang po niya ay wala pong jurisdiction ang ICC. Pero hindi po niya binatikos, hindi po niya kinontra kung ano man po yung naging aksyon ng administrasyon patungkol po sa pag-serve ng warrant of arrest at yung pakikipag-cooperate ng pamahalaan sa Interpol. Wala pong ganong sinabi. Okay, So, wala sige po akong nakikita na kontra po siya sa ginawa ng administrasyon. Okay, sige po. Ma'am, bago po natin iwan itong isyong ito, nung hearing kahapon ni Senator Amy, ano po muna ang inyo pong masasabi sa sitwasyon ngayon natin na nag-hearing kahapon, ito pa rin po pinag-uusapan, may debate po sa legalidad ng pag-aresto at ngayon po nandun na sa Dahig ang dating presidente and bumubuo na po ng legal team. Bago natin iwan ito para meron po tayong kumbaga pansamantala lang ho na inyong salita, mga pananalita sa isyong ito. Actually, nagpapasalamat po kami na nagkaroon pa nga ng hearing. Dahil po mas napaliwanag po ng ating mga opisyal kung ano pa talagang pangyayari. Kasi kung marami pong mga fake news na naglalabasan, maraming ikinakabit, ipinapahid sa mga cabinet secretaries po natin na kumbaga sinasabing involved dito. Napaliwanag po nilang mabuti at sana po ay naintindihan to ng taong bayan sa hiling na yan.
Kaya po minabuti po talaga namin na hindi pagbawalan yung mga at inimbita po na magsalita. Hindi po tayo gagaya sa ibang administrasyon na hindi pinapupunta ang kanilang mga officers para hindi matanong. Hindi po natin gagawin yan. Kaya maraming salamat din po sa nangyaring ito dahil mas napaliwanag po mabuti kung ano talaga yung nangyari. Okay. Ma'am, ano po ang reaksyon ng Presidente kung meron man dito po sa nangyari pong pagbabasura ng Court of Appeals ng Timor-Leste sa kahilingan po ng pamahalaang Pilipinas na ma-extradite ang dating kongresistang si Arnie Teves? Medyo nagulat po, pero syempre po, ibinato po itong issue na to sa DOJ po at nakausap po natin itong si Asek Miko po at medyo ikinagulat po nila kung ano yung naging decision po dahil 2 beses na nga po na nagkaroon ng decision ang Korte po ng Timor-Leste na pumapayag po sa extradition. Pero ito pong huli na nagkaroon ng apila because of technicalities na hindi naman po na-raise dati, pero parang na-raise na lang siya sa apila. Sa atin po kasi, sa batas po natin, sa rules po natin, kapag ka po ba yung mga issue ay hindi na-raise sa appeal, hindi na po siya acceptable. Pero iba po yata ang nangyari sa Timor-Leste dahil yung mga issues about technicalities na na-raise lang for the first time ay nabigyan pa po ng pansin dun sa apila. So ngayon po, katulad po nung ang mga issue po tungkol sa death penalty, wala naman po tayong death penalty, although nasa Constitution, pero suspended po ito. At yung tungkol sa mga parole at kung ilan yung length ng imprisonment. Naipaliwanag naman po daw ito ng DOJ sa hearing at medyo nabigla po sila sa naging decision pero mag-a-appeal lang po sila. Okay. So, yan pong official ngayon. A-appeal sila dito po sa pagbasurang ito ng request natin. How soon will that be, ma'am? Again po, sorry sir. Opo. So, ito pong pinakabago, mag-a-appeal sigurado ang Philippine government. Sa Court of Appeals pa rin ho ba ito? Kung sakasakali, meron bang mga motion for recon ng mga ganun pong usapin doon sa bansang yon? Ang sabi po kasi ni Asik Miko, wala pa pong Supreme Court na masasabi kung saan i-file ang appeal ng gobyerno. Doon pa rin po sa Court of Appeals po ng Timor-Leste. Opo. Meron po kasing claim na ang isa sa mga dahilan kung bakit ito binasura ay dahil po sa bumaligtad yung mga testigo ng Estado, no? Recantation ng mga nangyari. Ito ba'y nakaabot na po sa inyo, ma'am? Hindi pa po nakarating sa akin kung may recantation ng mga witnesses. Ang nasabi lang po natin ay nagdesisyon daw po ang Court of Appeals ng Timor-Leste more on the technicalities daw po. Patungkol sa mga death penalty, parole, at saka yung length ng imprisonment. Ma'am, ano po ang masasabi ngayon ng palasyo sa mga sinasabing biktima nitong mga pangyayaring ito kung saan nga inaakusahan po no ng murder ang dating kongresista na ngayon po na umaasa sa pagbabalik po ng kongresista para po umusad na ang pending case laban sa kanya? Actually sir, hanggat hindi po talaga nababalik si Congressman Teves dito, wala po mangyayaring pagdinig sa mga kaso na kinakaharap niya po dito sa Pilipinas. Opo. Ma'am, may mensahe ba ang palasyo sa mga sinasabing biktima? Sinasabi pong mga complainants dito sa ngayon kasi yung isang byuda nagpahayag na po ng pagkadismaya nga sa pangyayaring ito. Sa ngayon po, Sir Ted, wala pa po tayong napag-uusapan patungkol po dyan dahil kagabi lang po talaga ito lumabas at kaya po tinawagan agad po natin ang pamunuan po ng DOJ patungkol po dito. So mamaya po siguro kung kami magkakausap ng Pangulo at aalamin din po natin kung ano po yung kanyang reaction patungkol po dito, lalo-lalo na po sa mga biktima po. Opo. Salamat po, Madam Yusek. Ma'am, noong pong Miyerkules, naglabas po kayo ng pahayag na pinag-iisipan po ng gobyerno na magkaroon ng regulasyon sa social media post. Can you please elaborate, ma'am, please? At paano po ito? Opo. Actually po, si Sec J po ay marami na pong marami po silang binabalak, may mga plano na po. At
Yun din po ang nais po namin, magkaroon po ng regulatory body hangga't maaari po, katulad po nung sinabi natin, dahil ang radio, TV, movies, meron pong MTRCB na siya pong nag-regulate. Sana po sa social media ay magkaroon din po ng ganon. Opo. Ngayon pa lang po, pwede ba makakuha kami ng ideya, how can you regulate something that is not owned by the state, no? So on what particular matter po kaya ito papasok ang state regulation sa World Wide Web? Opo, sa internet, kumbaga, paano, ano kaya, can you give us an example, ma'am, paano kaya ito? Ito na po, sample lang po to, sir, pero syempre opo, dapat opo. po mas masinsinang pag-aaral ang gagawin dito. Mm-mm. Halimbawa po sa Facebook, nakausap na po ni Sec J ang Facebook at ang alam po natin ay makikipagtulungan po sila para po ma-filter. Fake news naman po yung pinag-usapan natin dito, Sir Ted. Mm-mm. Hindi naman po yung mga opinyon na, mga lehitimong opinyon na hindi naman po nagbabago ng mga kwento. Ang kakailangan nila po natin dito, yung fake news, katulad po nung nangyari sa Supreme Court. Maliwanag. Mismo Supreme Court po, nagsasabi na may fake news. Sila yung nabiktima rin ng mga fake news. Yung mga ganun po, kung ma-identify po natin talaga agad-agad kung sino gumawa nito, ay kailangan po talaga na mabigyan ito ng karapatang penalty o sanction. So, yun lang po kasi ngayon po parang lahat po ay pwedeng sabihin kung ano-ano, pati mura, mali-maling kwento, mali-maling facts na pinapakitang yun ang di umanong katotohanan, nakakalito po yan sa taong bayan eh. So, yun po ang aayusin po natin kung paano po mangyayari po, anong mechanics dito, at yun po ay dapat na maging maliwanag po pag gumawa na po ng batas kasi po ayaw po natin naman na makartail yung freedom of expression ng taong bayan. Opo, you mentioned batas. Ano ho ito? Through through legislation na sinasabi po ninyo na regulatory body or an executive order? Can you please elaborate po, Ma'am Yusek, please? Opo, makikipagtulungan na lang po tayo sa Kongreso para gumawa ng batas patungkol po dito para ma-define kung ano ba talaga ang fake news, disinformation. So makikipagtulungan po tayo. Hindi naman po ito dadaanin lamang sa executive order. Baka kasi sabihin, baka ma-misinterpret na kinakartel po natin yung freedom of expression. Okay, fake news, kung ano-ano mga bali-balita. Ma'am, can you just clarify po? Kasi ito ngayon, napakadami na mga informasyon hinahanap si First Lady Lisa Araneta. Di po ba? Siguro nakaabot na sa inyo yan, di ba? Kung ano-ano ito. Nasaan ho ba ngayon ang unang ginang? Nasa Pilipinas po. Opo. Kasi dito ho ang claim nung mga pag binasa mo nga ito, ma'am, 'di ba? Napakadami. Bakit daw po wala bang public ngayon mga activities o events ang unang ginang para po para po makita ng publiko na nasa Pilipinas and she's doing fine? Actually, Sir Ted, meron po siya naging affair eh. Yung mga time na sinasabing wala siya sa Pilipinas, alam ko po dumalo siya sa Girl Scout. Girl Scouts of the Philippines na affair. So, doon naman po makikita po natin, maitatanong po kung talaga nagkaroon at pumunta ang unang ginang sa nasabing affair po ng Girl Scouts of the Philippines. Yun po yung pagkakaalam ko, Girl Scouts of the Philippines po yan. May affair po siya. Yung mga period po na sinasabing wala siya sa Pilipinas. Okay, pero as we speak now, the First Lady is in the country. Opo. Okay. Hindi na po siya. Okay, sige po. So, ma'am, ang Pangulong Marcos po ba By the way, sir, Apo, by go. the way, sabi ko, I can attest to that po eh. Kasi nagpadala po siya ng video sa amin na at the time, Monday po yun eh. Monday, nandito na po siya, bumalik na siya. At Tuesday, nakipagkita po siya sa amin. Yun po. So, I can attest to that po. Okay, opo. Sige po, ma'am. So, dumating na po siya from the States, no? Opo. Umattend po siya ng isang affair patungkol po sa film. Okay. Sige po. So, ma'am, ano po ang napag-usapan niyo ba ito ng presidente? Yung napakaraming mga kung ano-anong mga balita, naunawaan natin yung mga opinion kontra o pabor sa kanino man, pero yung pong dami ng mga toxic fake na mga post ngayon. Napag-usapan niyo po, opo, ito ba yung napag-uusapan niyo ni presidente? Itong isyong ito ng mga fake at mga
kahindik-hindik na mga posting sa mga social media sa mga medium na ito, sa social media. Actually, Sir Ted, sobrang busy po si Pangulo sa ibang mga meetings. Yung mga ganyan po kasi hindi masyadong pinapansin. Basta ang bilin lang po sa amin ay kay Sec J ay kung masasagot po namin hanggat makakaya po namin sagutin itong mga fake news na ito ay sasagutin po namin. At sa aking pagkakaalam po ay pati po ang NBI ay kumikilos na rin po para po makita, malaman kung sino mga gumagawa ng mga fake news na ito. Okay, sige po. So, ang NBI ho ba nag-report na po sa inyo? So far ho ba naman, kaya ba nilang tukuyin ito? And then, kung sakasakali ba, ano ba ang maaaring kaharapin po na kaso, kriminal man o nitong mga nagpapakalat ng fake news? Maaari po nilang kaharapin, of course, na isang criminal case na cyber libel at yung pagkakalat po ng mga fake news. So, tingnan po natin. Hindi naman po kasi natin agad-agad ito na masasampa ng kaso. Kailangan din po suriin kasi sabi nga po natin, baka sabihin na naman ay binubusalan natin ang mga tao sa kanilang pagsasalita. Basta po yung sigurado lang po ang NBI at ang mga investigador na fake news po yung kinakalat nila, dapat lang po silang masampahan ng kaso. Okay, sige po. So on a personal note, Pam, kumusta po kayo? Nakakailang linggo na po kayo sa Malacanang bilang press officer, and how have you adjusted dito po sa inyong environment at inyo pong bagong kumbaga mission at responsibilidad? Actually, Sir Ted, ngayon medyo nakakatulog ako ng konti nung napunta ako sa pagiging press officer. Nakakatulog na ako ng konti. Kasi nung nagta-trial tayo, mas konti yung tulog ko eh. Siguro mas na-adjust ako dahil medyo nakakapagpahinga ng konti dito. At wala pa po ako isang buwan, Sir Ted. Kaya nga po. 24 pa po. Sige. Opo. So, Okay. attorney, Sige. ibig sabihin, nakakatulog kayo na mahimbing, kumbaga, nonchalant kayo, di kayo apektado nito ring mga ipinapakalat na fake news tungkol sa inyo? Uy, mukhang magandang obserbasyon yan ha. Yes, oo nga. No? Kasi nakakatulog ako ngayon. Hindi ko lang alam kung nakakatulog sila. Ayun lang. Last na lang po sa akin ha, Sige. bago, ito gusto ko lang marinig ang inyong reaksyon. Dito po sa nangyaring pagkakasuspinde nitong SMNI Facebook pages. Sa post ni Senator Bato, ang sinasabi niya, Pilipinas, where do we go from here? Ang inaakusa ng ilang mga supporters, tila parang porque pro Duterte supporter daw o yung bang mga tumutuligsa sa gobyerno, kaya ganito daw po ang nangyari sa Facebook pages ng SMNI. What are your thoughts po, ma'am? Tingin ko po, i-assess po talaga nila rin yung sarili nila kung marami po ba silang fake news. Yun lang po. Kasi kung fake news po yung pinalalabas nila, baka talaga po sila napasara na hindi na makapag-ere pa. Pero yun po, i-assess po nila. Kung wala naman po, pwede naman po siguro sila mag-apila para makalabas muli. Alright. Assess na po nila, wala naman problema po yun. Assess nila yung mga news na lumalabas sa kanila, kung may katotohanan ba o fake news. Okay, Attorney Claire, salamat na marami sa inyo pong panahon sa aming programa. We look forward po sa ganito pong talakayan para po naman sa panig po ng pamahalaan. Salamat na marami, Attorney. Salamat, Sir Ted and Cha. Thank you. Have a good day.